Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito, pag-usapan po natin ito kung sinasabi po ngayon ni Sas Rogando Sasot na procedural lapse po mga kabida doon ho sa pag-effect sa warrant of arrest laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kahapon po mga kabida Ang sabi po ni Sas, meron po kasi siyang sinight doon na parang article po ng Rome Statute kung saan po ay may mga steps na dapat sundin kapag inaresto na po yung subject like in this case po ito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang problema po daw mga kabida, may isang step doon na hindi ho nasunod so yun yung posible daw na magkaroon po ng dismissal doon ho sa kaso o di kaya i-release po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon ho sa from the custody of the International Criminal Court mga kabida. Now, pakinggan muna natin ito hong si Sas doon ho sa kanya hong live vlog po kanina lang po mga kabida tsaka magre-react po tayo. Narito po. Eto bibigyan natin yung facts. Okay, facts muna tayo, facts. Okay, anong ginawa nila? Inaresto nila si Digong. Dinala saan? Dinala si Digong pagka-aresto. Saan? Saan dinala? Isulat nyo nga, saan dinala si Digong nung inaresto siya? Saan siya dinala? Saan po siya dinala? Saan po siya dinala? Si Digong nung inaresto siya. Saan siya dinala? Hindi ba sa Villamor Air Base? Dinala si Digong nung inaresto siya by virtue of arrest warrant ng ICC. Dinala siya sa Villamor Air Base. Tapos nandun si Torres, binabasa-basahan pa niya ng right si Digong. Tapos si Digong ay isinakay sa aeroplano at inilabas na sa Pilipinas, and the airplane now is going to on route to Rotterdam sa Netherlands. Okay, Rotterdam is just a city next to The Hague. Kaya sa Rotterdam yung dinala kasi I believe ang Rotterdam ang airport sa Rotterdam ang tumatanggap ng chartered flights. Anyway, so yun ang facts. May ICC arrest warrant daw. Kinuha si Duterte, dinala sa Villamor Air Base. That's a fact. Nakita niyo yung lahat. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Makinig ka, Enrile, itong international law. Okay. Ano? Ito, papabasa ko sa inyo. Article 59. Ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas. Enrile, itong international law. Makinig ka, tanda. Article 59 ng ICC. Meron pong procedure of arresting an accused. Okay, meron. Batas ito na. Let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya wala tayo sa jurisdiction, edi lalong mas mali yung pagkakaresto nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute, and really, magbasa ka! Magbasa kayo, PNP, magbasa kayo! Bong, wag puro singhot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1? Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin yan? Pag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila. Nakatanggap sila ng warrant of arrest. Inaresto nila. Pero may next step, mga friends. May next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito? Tatagalogin ko.
Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC law ito. Ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki ninyo, violate nyo yung law. Number 1 violation, hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yun, which is ang ating korte, dapat ididetermina ng competent judicial authority ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number 2, na yung naaresto si Duterte has been accordance with the proper process. Was it proper process? Hindi mo nga dinala sa harapan ng competent judicial authority. Torres, tanga ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses no one. Nasa batas ng ICC, Torres, Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it. You violated it. Okay. Diba? Violated na. Kita niyong lahat. Saan dinala si Digong? Dinala ba si Digong sa harapan ng competent judicial authority? No! Kitang-kita niyong lahat. Siya dinala sa Villamor Air Base. Hindi ba? Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a competent judicial authority. The AFP, na yun ang pugad ng AFP, Villamor Air Base is not a competent judicial authority. Torres is not a competent judicial authority. Sino lang ang competent judicial authority sa Pilipinas? Nasaan ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Supreme Court and the courts. Dinala ba nila sa kahit anong korte sa Pilipinas si Duterte? No. So they violated ICC rules already. Doon pa lang. This is they violated procedures. At alam to ng mga lawyers, if you violated a procedure, anong mangyayari sa kaso? Diba? If things are fair, anong mangyayari? Tanungin nyo sa mga lawyers. Tanungin ninyo sa mga law din. Kung sinabi kong sila na sasabihin nila hindi madidismiss, you are not acting on jurisprudence. Ayan o, in accordance with the law of the state, ibig sabihin in accordance sa law ng Pilipinas, ididetermina pa ng korte ng Pilipinas dapat na yung warrant ay nag-a-apply kay Duterte. Second, na yung pagkaka-aresto kay Duterte ay dumaan sa proper process. At number 3, na ang rights ng arrested ni Duterte ay dapat respected. Ididetermine na pa yun ng court. Anong ginawa nila, Bongbong? Anong ginawa ng AFP? Anong ginawa ninyo mga polis? Ipinasok nyo si Duterte sa eroplano at inilipad nyo palabas. Is this according to the arrest proceedings ng ICC? No. Is it according to the arrest proceedings ng Pilipinas? No. So kayong mga polis, kayong AFP, anong batas ang sinusunod ninyo? Sabihin nyo sa mga Pilipino. Anong batas ang sinusunod ninyong batas ng Pilipinas? Definitely no. Batas ng ICC? Definitely no. Dahil ayon mismo sa ICC, dapat ang inaresto ninyo ay dinala mismo sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At yung competent judicial authority na yon, dapat ay aalamin pa na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte.
ang arrest proceedings ay proper, at ikatlo, ang rights ni Duterte ay respected. Hindi nyo ginawa yan. So definitely, kayong mga sundalo, kayong mga pulis, anong batas ang sinusunod nyo? Explain it to the Filipino people. What was the law did you follow? What was the law did you follow? Illegal. Everything that you did is illegal. You are not following the Constitution. You are not even following the ICC statute. So what are you following, kayong mga sundalo at mga pulis? Magising kayo. Ayan po, malinaw yung sinabi po ni Sas, ano? May sinite po kasi siya mga kabida, ito hong Article 59, ito hong Rome Statute, ano po, kung saan may step doon, ano? Number 2, okay? Ano po yung number 2 step dito ho sa Article 59, alright? Arrest proceedings in the custodial state, okay? A person arrested shall be brought promptly. Okay? Pag sinabi pong promptly, pagkatapos pong sinerve yung warrant of arrest, dapat dalhin kaagad. Okay? Before the competent judicial authority. You know? Ang ibig sabihin niyang competent judicial authority, korte po yun, ano, mga kabida. In the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state. Yung custodial state na binanggit po mga kabida ni Sas ay yung Pilipinas daw, ano? Yun yung kanya hong interpretasyon no? Na dapat ang ginawa po ng mga arresting officers pagkatapos po daw na inaresto po itong si Digong, dinala dapat kaagad doon ho sa isa hong competent judicial court or judicial authority. Okay? Ito hong si Digong. So ano pong purpose kung bakit kailangan dalhin po yung akusado, yung arrested person doon ho sa isang competent judicial authority, ano? Unang-una po, ito po, na number 2 pa rin. Step number 2 dito ho sa Article 59. The warrant applies to that person, okay? Number 2, the person has been arrested in accordance with the proper process. And number 3, the person's right have been respected. So, ang ibig sabihin po mga kabida, kailangan pong dalhin doon sa isang competent judicial authority para po tingnan kung yung warrant of arrest ba na sinerve po doon o sa akusado o sa arrested person ay authentic. Tama ba? Pangalawa, kailangan po mga kabida na masiguro na nirespeto yung karapatan po mga kabida ng isang arrested person, kagaya po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun po yung dahilan kung bakit kailangan po siya dalhin sa isang competent court. Okay? At yung pagkakaintindi po mga kabida ni Sas ho sa custodial state, yung Pilipinas daw, ano? Kasi ho, dito ho nagmula yung arrested person. Okay? So ang tanong po dyan, ginawa po ba ng mga arresting officers yun? Yung pagdala po ni dating Pangulong Duterte doon ho sa isang competent court? Wala, hindi ho ginawa, ano po, na? So, yun po yung kanya hong analysis po dito, ano? Na meron pong hindi nasunod na isang step yung arresting officers doon ho sa pagpapatupad po mga kabida ng warrant of arrest laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Eto po, ni-research ko talaga, ano ba talaga itong custodial state at sino yung custodial state? Yung Pilipinas po ba ay kabilang sa kinukonsidera po mga kabida na custodial state, ano? Nagpatulong talaga ako sa ChatGPT, ano po, para malinaw at malaman po mga kabida kung ano ba talaga itong custodial state ito. Babasahin ko po para po malinaw po mga kabida kung ano po itong custodial state. Ito po. The Philippines is not generally considered a custodial state in the strict legal sense. However, in the context of former President Rodrigo Duterte's case, particularly concerning the International Criminal Court investigation, it depends on the interpretation of the jurisdiction and custody. Ano pa? Na?
Ito po. What is a custodial state? Ito po yung definition po niya, no? A custodial state is a country that recognizes and enforces the arrest or detention of individuals for prosecution by an international tribunal, such as the ICC. This usually applies to states that are ICC members or have agreements with the court. Ayun po. Now, Philippines and ICC jurisdiction. Dito na po, kung ituturing po bang isa hong custodial state itong Pilipinas. Ano pa? Ito pa. Withdrawal from the ICC. The Philippines withdrew from the ICC in 2019, which means it no longer considers itself bound by the court's jurisdiction. However, the ICC argues that it retains jurisdiction over crimes committed before the withdrawal took effect. Okay? Number 2, arrest and surrender obligations. Since the Philippines is no longer a member, it is not legally obliged to arrest or surrender Duterte if an ICC warrant is issued. However, if Duterte were to travel to an ICC member country, the state could arrest him under ICC obligations. So dito ho tayo sa conclusion po mga kabida, patungkol ho dito sa tanong kung ang Pilipinas po ba ay makukonsiderang custodial state, sa kabila po ng pag-withdraw po natin mula sa ating pagiging miyembro sa International Criminal Court noong 2019. Ito po, babasahin ko po. The Philippines does not currently function as a custodial state regarding ICC cases, including Duterte's. The country's position is that it does not recognize ICC jurisdiction post-withdrawal, meaning any potential arrest would depend on political decisions rather than legal obligations. Ayan. So meaning, ang Pilipinas ay hindi ho kinukonsidera po ng ICC na custodial state. So, magkaiba po yung interpretasyon po ni SAS at dito ho sa ICC po mga kabida. So, depende na po yan. Kasi ho, pwede itong gamitin na argument po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon ho sa ICC bago ho mag-umpisa po itong trial na ang ICC po wala na pong jurisdiction at wala na pong karapatan na mag-aresto, mag-issue po ng warrant at mag-aresto po laban po sa kanya mga kabida. So, yun lang po, para po sa inyong comment and opinion, you can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Thank you very much. Maraming salamat po sa lahat.